Ah. Ooh. Whew. Ugh. Good morning, sunshine. Grabe nga yun. Karoon naman tayo ng package. So it's Sunday right now, 7:48 p.m. July 26. So, hindi po tayo nakapag-camp kasi sobrang lakas ng ulan. Like, hindi siya humihinto pa. Now, supposedly, this package or packages, kasi may box, i-unbox ko sa camping video natin. And since hindi tayo nakaalis and gusto ko naman na lagi kayo may mapapanood tuwing Saturday, gagawa tayo ng video about this only. So, hindi siya camping video, it's an unboxing video. Also, at the same time, naka-receive tayo ng message from one of our viewers na mas maganda rin na yung mga unboxing is hiwalay ko daw. And purely, yung video ko is yung camping video ko lang. Now, sa mga nakapanood na ng mga previous videos natin, nakita nyo naman doon sa preview kanina, no, na yung pinag-uusapan natin or i-unbox natin right now is fishing rod and some fishing gears. Like yung reel and yung mga lines, at the same time, yung mga lures. So sa mga nakapanood ng mga video natin, ayan, may nagpe-play na video sa likod ko, which is yung last video na in-upload natin kagabi, no? Yan yung sa Bulacan na video natin. Napansin nyo na medyo na-frustrate ako pagka yung lugar is merong pond or may man-made lake na pwede sana tayo mag-fishing, di ba? And ayun, naisipan ko na bumili ng fishing gear. And binili natin to dun sa store na pinagkakatiwalaan ng isa sa mga sikat na vloggers dito sa Pilipinas. And yung vlogger na yun, or vloggers, yung Harabas. No? Ngayon, sponsored sila ng fishing store na to, which is yung Fins and Tackles. Sa mga nakakilala sa akin personally, alam nila na hindi ako basta-basta nagbe-base sa mga stores alone. Na ang ginagawa ko talaga is pinag-iisipan ko siya na matagal. 1 week. Yung 7-day rule na kailangan pag-isipan mo siya, add to cart mo siya for 1 week. And then if talagang after a week, gusto mo talaga yung item, and then i-check out mo na, di ba? Or bilhin mo na. If ever naman na sa tingin mo is hindi mo siya kailangan, pwede mo siyang tanggalin sa cart mo. So normally yun yung ginagawa ko, 1 week. So pinag-isipan ko rin to na matagal. Uy, ganda, meron naka-PVC pa siya, no? Para talagang safe. Haba. So yun nga, 1 week normally ang binibigay ko. And then if sa tingin ko hindi ko siya kailangan, hindi ko siya bibilhin. Pero kung kailangan ko siya, bibilin ko siya. At the same time, pag-aaralan ko na maigi. This time, binigay ko lang yung 100% trust ko dun sa tindahan. Kumbaga, nabayaran ko na siya and nabili ko na siya before ako actually nakapag-research about sa magandang reels, magandang rods. Later on the video, papaliwanag natin kung worth it ba yung less than 5,000 pesos na gears na binili ko sa Fins and Tackles. So this time, medyo sabihin natin na medyo may pagka-impulsive ng konti yung pagbili natin dito kasi nga binigay lang natin 100% trust natin. And pinag-aralan natin siya after natin bayaran. So kahit pa paano right now, meron na akong idea kung paano siya gumagana, paano ilagay yung mga reels, ano ba yung leader line, ganun, yung backing line, all of those kind of stuff. Tapos kung paano protektahan yung gears in any situations. So ito na yung una, yung rod. Woo! This is 8 feet na rod. Medyo mahaba. Kung makikita nyo dito, ayan, 4 feet siya kasi nga naka-disassemble pa. Pagdidikitin pa yung rod. And by the way, this rod is Rocky Rodo. And yung binigay kong instructions sa Fins and Tackles is, sabi ko, gagamitin ko siya for shoreline, for lakes, and river. So, ito yung wow, ang ganda. Oh, so ito yung nirefer nila sa akin
Actually, ang binigay nila sa akin is isang buong set na ang worth is 4,550 pesos. Medyo nakakakilabot pa mag-unbox nito. Kasi ang nipis. So, pagka daw ipinagdugtong ito, tulad ng mga napapanood ko sa mga video, isisilipin mo kung naka-align. Kasi yung second half niya sa ibabaw is aligned na talaga yun. Ito lang sa pinakababa ang nahiwalay na guide. So, silipin mo lang. So, ayan. Ayan, naka-lock in place na yan pagka ganyan. So, goods na rin naman ito. After which, pwede na siyang lagyan ng line. Ayan yung ating rod na nirecommend ni Fins and Tackles para sa isang beginner na katulad ko. Okay. So, ayos, no? So, okay na tong rod. By the way, wala siyang individual pricing, no? Ang basta sinabi ko lang kay Fins and Tackles, just create a package or a set for me na ano lang, yung tipong grab and go na pwede kong gamitin agad-agad and hindi ako magkakamali ng kung ano pang setup yung gagawin ko dahil pupunta ako sa shoreline or sa river, ganyan. So sabi, ito daw yung pinaka-versatile sa lahat ng pwede nilang ma-recommend. So nagtiwala naman ako kasi nga syempre tiwala rin naman yung isa sa mga sikat na vloggers or group of vloggers which is yung Harabas. And now, dito sa box na to, medyo malaki. Medyo malaki kasi nga nandirito pa yung iba. Nakahiwalay yung rod eh. Ayan na. Ang mahiwagang box. Medyo nakakakilabot yung rod. Parang gusto kong itabi muna siya. Wait lang, tabi ko lang. Okay, so naitabi ko na yung second half ng rod. Yung pinakataas lang doon ako kinikilabutan eh. Now, itong box na binigay nila sa akin ay isa pang box. So, a box within a box. Lagay muna natin doon. Ayan, ako, ito na. Ganado na tayo. Tapos sa mga nanonood sa video na to, na camper din, and may alam kayo sa mga fishing rod or fishing rods, pa-comment naman if ever tama ba ang nabili ko. Okay? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, medyo impulsive yung pagkakabili ko. Although, nung ni-research ko naman siya, yung pricing nung rod, nung reel, nung lines, and yung mga lures na binigay nila sa akin, yung buong package, yung approximate cost niya is around 4,600 to 5,200 pesos. So, hindi siya steal price, although hindi rin naman ako na natagaba ng seller. Kumbaga, honest buy lang siya. Uy! Wow! Hindi ko na-expect yun. Nasa isang lalagyan na lang. So, ibig sabihin, pag nilagay ko siya sa loob ng sasakyan, isang buong set na lang siya na ganito. Hindi ako mahihirapan. Amazing, man. Amazing. Okay. Okay. So, mukhang okay naman. So far, ang nagawa sa atin. Come on, bro. Binigyan pa nila tayo ng baseball cap. Okay, salamat sa Fins and Tackles. So, Fins and Tackles, equip your fishing journey. Parang ito yung mga sombrero nila Harabas, no? Ganito yung mga binibigay nila kala Harabas, eh. Suotin natin habang nag-unbox. Para naman makita nilang na-appreciate natin yung kanilang binigay na baseball cap. Wow! Solid. Tignan natin. Diba? Pagka ba suot ko na yung ganito, ibig sabihin, angler na ako. So, ano to? Ano to? Hindi ko siya alam. Okay, kung ano man yung binigay nila na to, later malalaman natin. Tapos, may tray? What? What? No way, man! So, attachment! What? Huwag mo sabihin sa kabila.
Alright. Alright. Hindi siya kasya. Sige, ayun. Okay. Ooh! Dapat itong unboxing na to gagawin ko to sa labas, outdoors. Kaso, umuulan. Maambon, umuulan. So, hindi natin siya magawa outdoors. Kaya nandito tayo sa loob ng kwarto. Kung saan ako nag-e-edit. Dito yung editing area ko. Sindihan lang natin isang ilaw. Yan, para medyo maganda yung lighting. Para makita niyo naman yung box. May mga attachment na nalalagay sa kanya, which is goods. And this is, sa tingin ko, lalagayan ng mga lures. Okay. By the way, yung iba dito is binili ko separately. Halimbawa, yung mga lalagyanan ng tackle na to. Ito binili ko separately from the actual package na binigay nila sa akin for 4,500 na sinasabi ko kanina. So, yung 4,500 pesos na package includes the rod, tapos yung reel, and then yung dalawang lines na binigay nila sa akin. Yung dalawang lines na binigay nila sa akin is ito. Although these are budget lines, okay? Isang braided line na 300 meters, 15 pounds, 0.10 mm, 6.8 kilograms. Yan. Ayan siya. Kumbaga ito yung budget friendly. Kasi nagtingin ako nito online and sabi doon, hindi siya yung pinaka magandang line para sa sports fishing. Although yung sa atin naman kasi is additional lang sa hobby natin, which is yung camping. Since travel and camping vlog tayo, yung fishing is just on the side. So yan, isang braided line and isang fluorocarbon na line na pwedeng gamiting leader ng ating fishing line. Yun yung kasama doon. And tapos ito yung mga to, kasama to sa package. Ito, yung mga lures. Angling Fishing Premium Quality Lures. Yan, o. Diba? 4 to eh. Wait. Here's the other one. Yan. So, dalawang malaking lures and then dalawang maliit. Ang bigat nitong maliliit. 30 grams. Pero itong dalawa, parang ito yung mga generic lures. Pero maganda pa rin naman to. Magagamit talaga sila. So, yun. So far, yung lures, yung line, and yung rod kasama doon sa 4,500. Ang kulang na lang sa'yo is yung reels mo. This is an Okuma Joe 40. 4,000 series ng Okuma yung binigay sa atin. It's branded, basically. This one is branded. Although hindi siya nandoon sa premium line. Like yung Shimano lines, di ba? Yung mga yun is premium brand. Yung price kasi nitong Okuma 40, Joe 40 is lumilinya siya sa Shimano na nasa 1,000 series. Ito kasing Okuma is nasa 4,000 series siya. So, medyo mas mataas yung level nung niya. Although, hindi siya nandoon sa premium brand setup. This is, nasa lang siya, nasa entry level ba, branding. So, binigyan tayo ng fins and tackles ng kanilang sticker. So, ididikit natin yan. And then, ito, kasama rin tong mga to. Yung iba dito, binili ko na. Ito floater, binili ko na to. Although mura lang naman yung mga ganito. Mura lang sila. Ito, binili ko rin yan. And then yung ito, binili ko rin to. Yan, assorted na hooks. Gagamitin ko tong assorted na hooks sa river or pond fishing or lake fishing. No? Kasi, syempre, yung sa sea or sa ocean or aray ko. Lumawit. Natusok ako Muntik na ako dun Ayun Halak ka. Ayun nakita nyo ba? Tumusok sa akin. Buti hindi tumama ng todo yung barb. So, oh my God, muntik pa tayo magka-epic fail. So, itong part na to, or itong lure na to, gagamitin to sa shoreline. Shoreline yun. Pambihira. So, ayan, isang yun na kailangan maging maingat ka rin, 'di ba? Pag fishing. Tapos ito yung mga weights, pabigat. So, napakita na natin yung mga extra na binili natin. Na liit-liit lang naman. Kasi pagka sinabog nga sila doon, kumbaga baka kumalat-kalat or madurog sila. So, it's a good thing na yung sa box ng Okuma sila nilagay. And now, here's the reel. Ooh!
Pero hindi nyo kita kasi madilim pa. Wait, lalabas ko. Ayan na, oh. Wow! Honestly, ngayon lang ako makakahawak ng ano. Uy! 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 Okay, ganun pala yung feeling. Medyo weird. Kasi hindi naman ako nag-fishing talaga. Marunong ako mamingwit yung alam niyo yung yung kawayan lang na hinahagis na ganun. Kasi nga, nung bata ako, nakapag-fishing naman ako, pero yung alam niyo yung ano lang, laro-laro. Since di ba batang 90s ka, ganyan, yung magpupunta ka sa mga palaisdaan dyan sa bukid. Tapos ang dala mo lang is yung dulo ng kawayan, yung manipis na ganun. Diba? Yung manipis na ganun ng kawayan. Basta naka-bend siya ng konti or nabe-bend siya ng konti, goods na yun. Ooh, amazing. Natutuwa ako. Nakaka-amaze. Para akong bata. Nag-fishing ako kasi noon, di ba? Ang kailangan mo lang noon, pag nag-fishing ka nung panahon natin, nung 90s, yun nga, yung kawayan na mahaba yung kawayan na yun, ha? Tapos tatanggalin mo yung mga tulis-tulis, di ba? Yung mga talim-talim. Kailangan, makinis ba? And then, bibili ka ng tanse doon sa may tindahan sa kabilang purok. Bibili ka lang ng tanse. Tapos yung tanse, sapat lang na para umabot ba dun sa mismong paghahagisan mo. Tapos maghuhukay ka ng uod. Ay, hindi pala uod. Ng bulate, di ba? Tapos yun yung ipapamain mo. Ilalagay mo lang doon sa maliit na hook. Tapos pag nalagay mo na doon sa maliit na hook, saka mo na siya hagis. Tapos yung hagis niya, hindi yung talagang tipong hinahagis na ganun. Yung hagis mo is yung ganun lang. Tutulak mo lang na ganun. Tapos sasaw-saw lang siya, di ba? Pag sumawsaw na siya, antayin mo na lang ngayon na medyo pag parang may gumalaw. No? Pag naramdaman mong gumalaw siya, saka mo hihilahin. So, walang reels. Walang ganito. Ngayon na lang ako nakahawak nito. Sana pala ginawa ko na to noon pa. So, ito, yung first half nito. So, napanood ko kung paano siya nilalagay. So, ang gagawin mo pala is itong part na to, yung upper part, isi-shoot mo dito. And then, you screw this one up. Para yung lower part naman niya is maglalak. Ayan. Nakikita niyo ba? Ayan. So, pag in-screw up mo na, make sure na yung tightness niya is the right lang. Huwag mo ito todo kasi masisira eh. Uy, eto. Oh my God. Oh, oh! Oh, 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 oh. Parang parang fisher Tapos, may natutunan akong dun eh. Pag nag-fishing daw ganun, tatapat mo yung roller dito and then open mo muna yung line and then hawakan mo ng konti yung line dito para magkaroon ng tension and then saka mo ihagis. Pag hinagis mo, release mo yung finger mo and then wag mo agad hihilahin Antayin mo munang mag-settle down siya doon and then close this line or close this tapos saka mo hilahin. Diba? Pwede mo siyang ipitin sa kilikili tapos saka mo i-reel. Laki! Lamo-lamo! Ay! So, ayun lang. Gagawin ko pa to kasi may schedule tayo na camping this week kasi wala na yung bagyo. Nakaalis na siya. And para masubukan to, hindi na tayo magka-camping sa Pampanga and Bulacan area. Magka-camping tayo sa medyo malayo-layo. And hindi pond or river yung target natin. So this time, we're gonna see the seas. Babalik tayo doon sa dagat na area. Sa mga nakapanood ng mga vlogs namin with the family, hilig ko talaga dagat. Mahilig ako magpunta sa dagat. Sobrang relaxing ng vibes niya. Na, I don't know, pakiramdam ko kasi, na iiwan doon lahat ng mga stress, anxiety, and yung pagod ko. Diba? So, medyo maikli lang tong vlog na to kasi nga, it's unboxing only. Hiniwalay talaga natin. Pero, bago pala natin matapos, kailangan natin siyang i-sound check. So, ilalagay lang natin, kasi nakamike ako. So, dito. Uy, ganun pala yung sound nun. Although yung pag iniikot mo yung reel, wala siyang ganun ka-sound. Medyo maraming clicks Huwag na nga natin tanggalin. Gusto ko tanggalin yung spool sana para pakita ko sa inyo. Pero sa tingin ko, wag na natin tanggalin. Let's just let it here. So, ayun. I'm not sure if yung upload na to about this fishing setup
will hurt my page or my channel. Kasi nga medyo out siya sa idea ng camping ko. Pero ang idea kasi nitong binili nating gear na to, in-unbox natin, is gagamitin naman natin siya sa ating camping adventures. I don't know if it will hurt, pero kung hindi, then that's great. Kung medyo tatamaan yung ano ko, okay lang naman din. Kasi kung gusto ko rin naman pakita sa inyo kung ano yung mga gamit na mga possible na pwedeng dalhin pag magka-camping ka, di ba? So, yun. Uy, meron pa palang pliers. Oh. Ito kasi yung pantanggal sa hook pag nasa bibig na. So, that's just gonna be it for this vlog. Pinakita ko lang sa inyo yung addition sa pwedeng mangyari sa ating mga camping adventures. And hopefully, manood pa rin kayo nung mga susunod nating mga vlogs. And also, may gusto rin sana akong i-upload na vlog separate from this one. Yun nga lang, medyo na-corrupt siya. So dahil na-corrupt yung mismong mga file, dito ko na isasama yung shoutout dun sa pinakabagong subscriber natin. Ito, si Anthony Steven Cardinal. Bali, ang magiging page niya is YT Voss Sire. So ang sabi niya dito, solid supporter mo na ako, boss, ngayon. Pa-shoutout din sa page niya or sa channel niya, YT Voss Sire. Soon to be maging camper na din like you. Oh, di ba? Tapos shoutout ko rin yung mga pamangkin ko na nag-comment din dito. Si Chase at saka si Kyle na nag-comment. Si GM Ventures, salamat pa rin sa pag-support na nandyan ka pa rin at nanonood. Si Tito Camping, di ba? Na lagi rin nanonood. And si Yuno Dajo 9680. Sabi niya, planning to start my own camping channel. This video is very helpful, especially this place is sobrang lapit sa akin. And excited na ako sa first camping ko. More power, sir. Oy, di ba? So, mukhang dumadami yung mga pwede nating makilala sa mga campsites na pwede nating dayuhin. And sana makilala ko or makita ko sila personally. And if nanonood pa rin kayo dito sa vlog na to, maraming salamat sa pag-support, mga bro. And I think that's gonna be it. So hanggang sa susunod nating camping. Again, this is Workation Dad Ventures. Tara na! Lagout na! What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.